Ayan. Good morning again. Many oral care problems? Try the new Close-Up with Multivitamins Plus, packed with 12 oral. Alright, Mabsat. So, again, good morning. Today is October 7. Pakinggan po natin si Attorney Van. Attorney nga ba? Kasi sabi niya, tinutulungan niya yung mga ibang yung mga ibang mga politiko, nagli-legal counsel ata siya. Parang yun yung pagkarinig ko. Pero not sure guys, not sure. Pero anyway, pakinggan natin to. Duterte, inamin ng pinoprotektahan niya ang mga pulis close sa kanya tulad ni GM Garma na di umano kanyang girlfriend. Grabe naman to, pero no SEX daw. Oh. Grabe ka naman. Buenos dias. Buenos noches, buenos damas noches. y caballeros. At last, nagsalita na si former President Rodrigo Roa Duterte ukol dito sa burning issue about sa relasyon daw nila di umano ni former CIDG chief and regional chief and also later on nagsalita na, ano ba, umamin ba na totoo ba yung sinabi ni sino yan, si Tulfo, si Mon Tulfo, di ba, na girlfriend daw niya yan. Sabi daw niya di ba, si Mon Tulfo nagsabi. Ituloy. General manager ng PCSO na si Royina Garma. Pero nung tinanong siya ukol sa bagay na ito, hindi niya sinagot ng diretsahan. In fact, nag-introduce siya ng isa pang topic. At yung topic na yun ay ukol sa sex. So, at sabi niya, hindi daw sila nag-sex. Yun lang, doon lang nagsentro yung sagot. So, hindi, ano yun? Anong tawag doon? Fubu? Matrangis naman yan. Oh my goodness. Oh my God. Boy, Bad, linawin mo yan ha. Linawin mo yan, Bad. Niya. Pero ang maganda doon, inamin niya na lahat ng pulis na may kaso ay pinoprotektahan niya, lalo na yung mga bata niya. So this confirms yung lumabas sa Quad Committee hearing na talaga naman, hindi lang si Garma, pati yung sa NAPOLCOM Commissioner si Edilberto Leonardo at iba pang mga graduates ng Philippine National Police Academy at siyempre kasama na rin sila Bato de la Rosa ay sila yung tinatawag na Kingsman, yung mga tao na very close talaga kay Duterte. At ito talaga yung mga tao na magpapatay para kay Duterte. Kasi tingnan nyo, meron bang nakasuhan na pulis nung panahon ni Duterte? Meron bang nakulong na pulis? Lalo na yung mga generals, colonels, or major. Wala. In fact, nung pumasok yung Marcos administration, at syempre kasama rin si Interior Secretary Benhur Abalos, in fairness kay Abalos, ay nag-initiate sila ng reform measure after na-discover nila na 1,000 police generals and colonels ay sangkot na pala sa droga, sa illegal na droga. Or kaya either sila protectors na ng mga drug lords or naging drug lords na sila mismo. Naalala nyo yung 5 billion drug na cover up sana, drug cover up. Sabi ni Kabsat, King Kong Kong, PR dati ni Duterte si VAD. Yes, nabanggit nga niya dati na nag-work itong si VAD kay Duterte, pati sa mga ibang politicians, nag-work siya. So, totoo yan, confirm yan. Ituloy. Kaya alam niya yung mga baho. alam niya. Dyan sa Manila, yung mga ninja involving colonels, majors, and generals na involving mga ninja cops, yung ninanakaw, yung mga drug supply during the time of Duterte, at sila na nagbebenta nito. So doon rin, kung hindi pa nagkaputok yung cover-up issue sa
attention. If you're a content creator and you're not doing this, Serangan tayo. you're wasting your time and energy. Hi, my name Okay. Senatorial and congressional hearing, Tuloy hindi lang pa natin guys. nakasuhan ng mga Share lang ito. ako. Pero walang Napapansin guys, ganitong kaso na narinig natin Lang. nung time ni Duterte. Lahat pinoprotektahan niya. So nakikita na talaga natin yung pattern, yun na yung mga pulis na gumagawa ng illegal na aktibidad or criminal activities ay pinoproteksyonan niya. Kasama na dito sila Bato de la Rosa na PNP chief, si former PNP chief Albayalde, ito si Leonardo, si Edilberto Leonardo ng Napolcom, at syempre si Regina Garma na according to na very credible source at ginawa niyang presidential advisor on Chinese affairs, na kumpare ko si Montulfo, na sinabi may relasyon talaga sila. At in fact, we hear from sources na naging close ito si Duterte kasi nung mayor pa lang siya at si Regina Garma at bata pa, mas maganda at sexy pa si Garma, lumapit ito kay Duterte at sinabi gagawin niya lahat kasi tatanggalin na sana yung ni Duterte yung asawa nito kasi nahulihan na ng rape ata. So tatanggalin, sabi niya gagawin niya lahat, wag lang itong tanggalin sa pwesto. So hindi tinanggal ni Duterte. Pero from there on, naging close na sila ni Garma. So from there then on, nagkarelasyon na sila. Although nung nagkarelasyon na sila, hiniwalay na ni Garma itong asawa niya. So ganon po ang mga usap-usapan. So ngayon, nung tinanong siya na close daw kayo ni Garma, kayo daw nagpapatay doon kay PCSO board member, board secretary Wesley Barayuga na dati rin retired brigadier general ng Philippine Military Academy at malinis, marangal na tao na walang sasakyan, nagko-commute kahit corporate secretary siya ng PCSO, nagko-commute papunta sa opisina at nagbabaon pa. Nagdadala ng baon, home cook na baon, niluto ng asawa niya. So isipin nyo yan, gaano kalinis yung tao na yun. So kaya at napaka-principled, kaya tinutulan niya itong pagbibigay ng mga STL franchise sa mga fellow PNPA. Isipin nyo yan, kung pulis ang nagpatagbo na ng droga during the time ni Duterte, pulis rin ang nagpapatagbo ng STL during the time ni Regina Garma. Siyempre, kada STL station dyan, meron sila parte dyan. It may even go all the way to Malacanang kasi hindi pwede gawin ito ni Garma without the protection, without the mandate or the order from Malacanang. Pwede rin siya papatayin ng Malacanang. So, sa mga ganyan, ang nila dyan, ang SOP nila dyan, everybody happy. In fact, kaya nga nilagay si Garma dyan eh. Sabi nga natin, sana nagstay na lang si Garma sa PNP. Ngayon, general na sana siya. Hindi siya nasangkot sa ganitong klaseng issue, sa ganitong krisis. Pero hindi. Nag-resign siya kasi ilalagay siya sa PCSO kasi may assignment siya para hawakan niya, para cornerin niya yung STL, illegal numbers game. Pareho lang sa droga na ginawa na nila national in operation, ginawa rin nila national in operation yung illegal gambling. So lahat na ng kriminalidad pinasukan nila, including illegal gambling, STL. Kaya nawala ng 90 billion ang PAGCOR, ang PCSO. Muntik na bankrupt ang PCSO dahil sa ginawa ni Garma. At hindi to gagawin ni Garma kasi pwede siya kasuhan, pwede siya patayin mismo, pwede pa siya isuspend. So tinutulan ito ni Wesley Barayuga kaya inexecute siya ni Leonardo at ni Garma. Growing up, I realized
Papa knew the things that truly matter. Today, I'm 24, a patient tutor to my siblings and a dedicated caregiver to Mama. Papa made everything possible. He took good care of us and kept us safe and secure in life and for a lifetime. Pa, miss na kita. Guys, mga Duterte, kinumpront si Duterte, ukol sa bagay na ito. May Ang kinuha ko ginawa niya ay yung Yes, sir. tinatawag sa ng mga lawyers ay obfuscation. Obfuscation. Yung sasagot ka, pero yung sagot mo, ililihis mo yung issue. Kung ang sagot ukol sa killing ni Barayuga, kung ang tanong ukol sa mga parang Harry Rocky style din, no? Hindi tumutumbok. Ang dami gumagano-gano yung mga sagot. killing ni Barayuga at relasyon ninyo ni Garma, imbes i-deny mo na lang, wala kaming relasyon. Period. Hindi ako nagpapatay. Period. Happy na ba kayo? Pwede sagutin ng ganun si Duterte. Pero alam nyo anong ginawa niya? Nilihis yung issue. Nilagay niya sa sex. Nag-sex daw sila. Hindi naman sinabi ni Montulfo nag-sex sila. Pwede naman sabihin natin platonic. Yung pagmamahal sa utak lang. Platonic love. Grabe ka ba, no? Mahirap isipin yun. Pero hindi naman niya dininay na may relasyon sila. Sinabi lang niya hindi sila nag-sex. So that parang indirect admission na yun na may relasyon sila. Ayaw lang niya aminin na sexual. Siguro natatakot siya sa asawa niya. Kasi nanghihina na siya ngayon. Kailangan niya. Nurse pa naman itong asawa niya si Hanilet. Pwede siya lasunin nito. Pero hindi naman niya dininay na may relasyon sila. Dininay lang na mag-sex sila. So i-play na lang natin yung censored na version ng TV5 kasi kung yung original tulad yung plinay natin kaninang umaga, yung original video baka makwan tayo, mareklamo tayo sa YouTube, masuspend tayo. So yun na lang yung edited version na Sige, tuloy. inalis yung pagbabanggit ukol sa sex at saka alam nyo na. Alam na. So you hear it from Duterte. Pero clearly talaga obfuscation ito. Kahit pupunta kayo sa Webster Dictionary, ang obfuscation means to make obscure or unclear. It is a concealment of intended meaning in communication, making communication confusing and intentionally ambiguous, yung mahirap intindihin, and difficult to interpret. It can be deliberate confusing in order to conceal Nawawala ta ng signal. Bad totohanan. Parang si Bongo. Bongo, meron ka na ba endorsement? Sabi nung sa press con sa COMELEC nung nagfile si Bongo ng COC. Meron ka na ba endorsement Duterte? Ang sagot, si Duterte kasi yung yung malasakit center ko nakatulong ng 15,000 katao. Si Duterte inayos yung traffic problem sa Manila. Si Duterte ganito, si Duterte ganon. Nagpasakalye pa para yung kungwari si Harry Roque magaling dito. Kungwari sumasagot. Kaysa hindi sumasagot. Pero hindi ina-address ang issue. Kaya tina lang, nung report kay Bongo, nag-follow up. Sir, ang tanong ko talaga kung may endorsement na kayo. Kasi kung saan napunta, kino-confuse. So ganito rin ginagawa ni Duterte. Ambiguity, confusing, misinterpretation, pakinggan nyo. Siyempre, lawyer yan. Sige, play na. PR naman tayo. Kabisado rin natin yan. Bad, play na. Naku, inarangan na naman tayo. Grabe naman. Mula noon hanggang ngayon, Basta ba kayo? Sige, tuloy. Yung pilit nila na nililink kayo romantically ni Colonel Garma. Any reaction to that?
sabi nila na Kung pilit kayo na relasyon ba kayo, romantically, romantically linked pa lang kaya. anong totoo yun? Romantically linked. Hindi siya, diretsuhan ko na, sabi nila nag-intercourse ko. Kaya sabi, tatanungin mo sila. Sabi ko, nagtatanong si Duterte, nag-madami. Ito, presidente nyo. Ma-imagine nyo yan, naging presidente natin yan. Believe it or not. Yes, bro. Sino Gonzaki, ano nangyayari kay Digong? OMG. Oh my God. Nagahang ba si Vad o ako? Si Vad ba yung nagahang o ako? Relasyon man ka. Yung mga ganun-ganun na patapsing yun. Diretsuhin na natin. Nagkauyap ba yan sila ni Duterte o ba ni Duterte si Censored. Diretso. Iparinig mo yan sa public. Mahilig kayo sa chismis kayo. Hindi niya sinasagot, guys. So na in the performance of duty, akin talaga yan. Oh, akin Ang talaga yan. kaso sa police na performance of duty, Salamat, akin Maxim. yan, Mayor. Shout out. Walang problema yan. Hanggang personal nila. Ngayon kung nagduda sila o may chismis na Walang problema yan. Hanggang personal. So, personal ang relasyon talaga niya. At meron na ba kayo sana kinasuhan na ito sila, si Garma, kinasuhan na ito si Leonardo for the killing of Barayuga. Bakit ngayon nang lumabas ito? After na nawala na sa pwesto si Duterte at nagkahiring-hiring na tayo sa Quad Committee. Bakit ngayon lang? Sana kinasuhan na rin itong si Davao Prison and Penal Farm Head, si Gerardo Padilla, na tinawagan pa ni Duterte at kinongratulate for a job well done nung nagawa na ng trabaho nila yung itong sila yung mga inmates na pumatay sa three Chinese drug lords na karibal daw sa drug trade nila Duterte. At sana kinasuhan na ito si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, na umamin na kasama siya at hinire siya. Kasi nandun mga mista ni Barayuga nandun sa matataas na pwesto during the Duterte administration tulad ni DILG Secretary Anyo. Pero wala nangyari. In short, kinorver up nila at sinira pa nila yung pangalan ni Garma, ni Barayuga. Patay na nga. Naglabas pa si then PNP Chief Sinyas na sinabi na kasama ito sa drug list. Isipin nyo, masakit na sa pamilya na pinatay na parang aso lang yung Brigadier General, ex-PMAer na padre de pamilya nila, and then later on imbes na bigyan ng medal yun, isasama pa sa drug list, siniraan pa yung pangalan niya forever. So, the fact na walang nangyari dito sa kaso at kahit inimbestigan na ito ng CIDG that time means the order to kill Barayuga came all the way up. And tulad ng sinabi natin sa conclusion ng international lawyer na si Joel Ruiz Butuyan at also sinabi ni former Senator Antonio Trillanes, galing talaga kay Duterte. Si Duterte talaga ang mastermind sa killing na ito. At kaya close sa kanya si Garma dahil sinabi niya, kahit personal, mga problema. Tulad yung tinulungan niya si Garma, kaya for life, binigay na ni Garma yung buhay sa kanya. Lahat ng pinagawa niya dito, ginawa niya na. So, tapusin natin and then ulitin natin kasi mahina ang boses kanina.
Boy, Pag marami malakas naman ang tayo, tunog, Ma'am Sat. tuloy ang galaw. Mag-caltrate araw-araw. Again, sa mga bagong pasok, dalawa pa. Sa mga bagong pasok dyan guys, again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat po. Ilan na ba yung like natin mga kapsat? Kami ni Garma, sila. Nag-ingon si Mayor. Censored ah. Para wala na isamok. Tingnan nyo, sumagot siya. Sana malaking pagkakataon niya, i-clear niya yung issue. Pero hindi niya clear yung issue. Alam niya, dapat i-clear niya yung issue. Ngayon, under suspicion siya. Na siya ang mastermind sa killing ni Barayuga. Pero hindi. Sinagot ka niya, ang reporter. Pero nilis niyang issue sa pag-iiyot daw. Google nyo na lang kung ano yun sa Bisaya. So, sige, ulitin natin. Ay! Yung pilit nila na nililing kayo romantically ni Colonel Garma. Any reaction to that? Sabi nila na Kung pilit kayo na relasyon na kayo, romantically, yeah. romantically linked pa lang kaya. Ano totoo yun? Romantically linked. Hindi sa, diretsuhan ko na. Sabi nila nag-intercourse kami, sexual intercourse. Ang tanong kung romantically linked sila dalawa. Pero by principle of obfuscation, kinompuse niya ang issue sa sex. Hindi naman ang tatanong ng reporter, Mayor, nag-sex ba kayo ni Garma? Hindi naman eh. So, typical lawyer strategy talaga. Kaya, ine-expose natin ito. At least, umamin siya na yung mga kidsmen, pro-protectionan niya until the end. Kahit ano pa bang criminal activity ang gagawa nito. Siyempre naman, Apanis orders naman yun, according to Attorney Joel Ruiz Butuyan at according to Senator Antonio Trillanes. Kaya sabi, tatanungin mo sila. Sabi ko, nagtatanong si Duterte. Ba daw eh? Use the word. Plus, nagkauyap ba yan sila ni Duterte? Diretso na. Parinig mo yan sa public. Mahilig kayo sa chismis kayo. Lahat ng pulis malapit talaga sa akin. Yun eh. Alam ninyo taga Davao na ang pulis magkakaso lalo na in the performance of duty. Akin talaga yan. Ang kaso sa pulis na performance of duty, akin dyan ang mayor ako. Akin yan. Kahit Walang presidente problema na. yan. Hanggang personal nila. Yun! Ngayon ko nagduda sila o may chismis na paminigarma sila. Nag-ingon si mayor. Para wala na isamok. So, yan na. Obfuscation na inililihis ang issue pero at least by not denying na romantically linked sila ni Garma kasi nilagay na lang nga sa issue. Sino ba naman ng reporter magtatanong na mag-follow up na tanong kung ang issue ay sex na, di ba? Pinagtatawa na lang yung issue. So nilist niya. Sinagot ka niya pero nilist yung issue without answering kasi ang dapat sagutin lang niya. May relasyon kami ni Garma? Wala. Ako ba nagpapatay kaya ako ba ang mastermind? Tulad ng sinabi ni Bad sa channel niya, ni Vlogcaster, at sinabi ni Antonio Trillanes, o sinabi ni international lawyer at consultant sa Quad Committee, si Joel Ruiz Butuyan. Good morning. Ako ba ng order, ako bang mastermind sa pagpatay ni Barayuga? Hindi. Wala kayong prueba, i-present nyo ng prueba. Hindi. Nilihis niya yung issue. So, klarong-klaro talaga, he is covering up something. So, Lovely Vito, by his actions na ine-explain
in-expose natin dito, by his action, parang inamin na rin niya na may kinalaman talaga siya sa killing ni Barayuga. Kasi nag-press con na siya eh. That could have been a perfect opportunity. I'm sure minomonitor niya ang quad hearing. I'm sure kung hindi niya minomonitor, may nagte-text sa kanya, Mayor, itong nangyayari. Mayor, marami dyan makasip-sip sa kanya. If not, asawa niya mismo. Ha? Honey, ganito nangyari sa quad investigation. Ikaw, yung girlfriend mo raw si Barayuga at kayo daw ang ikaw na sabi ni Trillanes, ikaw daw nagbigay ng go signal para patayin si Barayuga dahil nabisto na yung issue nyo sa pagkokontrol nyo sa illegal numbers game na ang tawag ay STL. So yun sana, that is the perfect time for him to address the issue. Pero hindi. He obfuscated, he evaded the question, he confused the question with sex. Na imbes sinagot niya yung issue, nag-introduce siya another issue na siyempre mahirap naman i-discuss. Mga Pilipino tayo, hindi naman tayo openly na discuss about sex. So wala na, end of story na. Sayang kasi typical, well, siguro takot rin sa kanya yung mga reporter ng Davao. Kasi kung ako yung tatanungin, Mayor, I think the bigger issue is yung kayo ba daw ang nag-order na para patayin? Ay, mga papakasal na daw dyan. Ano ba yan? Daming harang ni Ibad Ano Relasyon daw kayo ni Garma at ma-expose na ito si Garma sa katiwalian niya sa PCSO. Kayo daw, may kwan daw kayo, may approval daw kayo sa killing ni Barayuga. Wala eh. Kahit alam na niya yung issue na yan, pero nilihis niya. At so by not answering the issue, but by obfuscating the issue, by confusing the issue, by reducing it into a sex joke, mas nabisto na the former president is really covering up the whole issue. So his action speaks volume. Huwag natin tingnan yung sinabi niya, tingnan natin yung action niya, yung body language niya. At si body language niya at saka yung reaction niya sa tanong at saka yung action niya sa tanong, yung counter-ops niya sa tanong, nagpapakita na may nagtatago talaga siya ng malalim na bagay. Hindi lang yung relasyon nila ni Garma, kundi yun alleged assassination or murder ni Wesley Barayuga. So yan po. That is the issue today. At we have just exposed yung style ni Duterte na bulok na. Bistado ka na namin. Bistado ka. Former President, wag mo na kaming lokohin. Kilala ka na, basang-basa ka na namin. So, hanggang dito lang muna tayo, guys. Alright. Magre-rest na rin si... Salamat, Vad. So, again, good morning po. Time check, guys. Mag-alas 8 na. Malapit na. Hindi ko titignan yung oras. Malapit na yung klase ko, alas 8. But anyway, download mo muna Lakay para wala ko. Kaya nga, pero wala. On the spot na lang. 380 lang per month, master. Ang alin? Sahod? 380,000 ba to? King Kangkong? Guys, sa mga baka hindi pa po nagla-like and subscribe dyan, baka naman makakabsat, no? So, baka naman nakakalimutan yung mag-like. Wala pong bayad yung pagla-like dyan, makabsat. So, again, maraming salamat. Pasensya na, guys. Tatapusin ko kayo kaagad kasi nga mag-aalas 8 na. It's already 7:58. 1 minute or 2 minutes lang mag-start na yung klase, magbe-bell na. So, papasok na si maestro. Magtuturo ako ng music subject ngayon. So, pakantayin natin yung mga estudyante natin ngayong college students na nagme-major sa music. So, anyway, mga absat, so thank you very much sa inyong oras. Kahit pa paano, more than 1 hour tayo nakapag-usap-usap kanina.
Kasi ito, pinakinggan natin si Vad and expose niya ito. Kalokohan na naman mga sagot ni Digong dito. Pero anyway, again, good morning. Maraming salamat. Thank you very much. Usap na lang tayo mamayang pag may free time. May free time ako after this class, mga 10:30 to 2. Yan, wala akong pasok nun. So probably mag-live tayo mamaya. Pag-usapan natin yung pwede natin pag-usapan mamaya. So thank you very much. Again, good morning. Happy Monday. So God bless po. Hanggang sa muli nating pagkikita. Maestro Paul is signing off. Thank you very much. Paalam. Thank you po sa lahat po na, especially sa ating mga moderators dyan. Salamat. Thank you. Bye-bye.